Ay, bibi ko. Hmm, bakit? May problema ba? Hmm? Bakit parang stress na stress ka yata? Bibi ko. Hmm? May problema ba? Di ba sabi ko sa'yo, pag may problema ka, sabihin mo kagad sa akin. Malay mo, makatulong ako sa'yo, di ba? So, may problema ka ba? Kasi kanina ko pa napapansin, parang may stress ka, tapos kanina pa ako nagsasalita, hindi ka sumasagot sa akin. Parang parang lutang. Ano nga po yung problema mo, baby ko? Hmm? Share mo naman sa akin, baka matulungan kita. Alam mo, nag-aalala kasi ako. Kasi di ka naman ganyan palagi. So, siyempre, ako naman bilang boyfriend mo, tapos mahal kita. Siyempre nararamdaman ko kung uncomfortable ka or may dinaramdam ka ba. Kaya sabihin mo na sa akin para di na ako mag-alala. Hmm? Ano nga po yung problema mo na baby ko? Tungkol saan? May school presentation ka? Tapos, wala kang confidence? Hmm? Okay, nagigets ko na kung ano yung problema mo. Tungkol ba saan yung presentation nyo? Tungkol sa mga inspiration mo? Okay. Ano kasi yan? Um, Nakaka-relate ako sa'yo kasi nung nag-aaral pa ako. Yun din, palagi kami may school presentation o kaya reporting sa harap ng mga kaklase. Sa harap ng class, di ba? So, pag ikaw, parang nararamdaman mo, natatakot ka or baka mamaya mapahiya ka sa harap ng klase nyo, di ba? Hmm? Ang ginagawa ko kasi noon, nagpa-practice talaga ako sa harap ng family ko, ng parents ko, or ng mga kapatid ko, or kahit sa harap ng mga friends mo talaga, or mga pinsan mo. Pa-practice mo yung kung ano yung pinrepare mo na sasabihin mo na ipe-present mo sa harap ng klase nyo. So, pag nakapag-practice ka na sa harap ng family mo or doon sa mga friends mo, pwede kang magtanong sa kanila kung meron ba silang hindi naintindihan doon sa pinresent mo o doon sa mga sinabi mo. Pag meron silang mga pinoint out na certain parts dun sa presentation mo na medyo naguluhan sila. Yun, pwede mo pang baguhin. Para pag magre-report ka na sa harap ng class mo, di ba? Parang yung alam mo na medyo magulo or medyo hindi maintindihan dun sa presentation mo is maaga mong malalaman bago pa mag-start yung actual presentation mo.
So, pangalawa ko naman ginawa is niready ko mismo yung uniform na isusuot ko. Dapat maayos. Kahit papaano na-plansya. Diba? Although hindi naman siya importante. Pero kasi kung sa tingin mo, maayos yung itsura mo na presentable ka talaga na harap sa class mo. Diba? Magkakaroon ka ng kahit papaano confidence na magsalita sa harap ng class mo. Diba? Kasi kung di ka naman comfortable na alam mo, parang may mali or may kulang pa rin sa itsura mo. Diba? Parang nakakaasiwa yun. Kaya dapat as much as possible, before the actual presentation mo is matulog ka ng maaga para wala kang eye bags. Tsaka maligo ka, tapos mag-toothbrush ka. Kahit na ba ano lang yan, yung online presentation lang. Diba? Kailangan kahit pa paano presentable pa rin. So, pangatlo ko naman ginawa is nag-research talaga ako. Nanood ako sa YouTube ng mga example kung paano mag-present ng tama at relatable dun sa topic. Kasi kung topic ng presentation mo is all about your life's inspiration, tapos maglalagay ka doon ng kahit ano na lang na maisip mo na nawawala ka na doon sa topic nyo. Diba parang nakaka-off yun, lalo na sa mga nakikinig sa'yo. So, kung may oras ka pa, kailangan mong mag-research talaga kung paano ba yung tamang gawin sa presentation, yung mga hindi dapat gawin, tsaka yung mga details na kakailanganin. Diba, sabi ko kanina, magstay ka lang dun sa topic. Huwag kang maglagay ng ano-anong details na sa tingin mo makakagulo or hindi naman siya about dun sa presentation mo. Tapos pang-apat na ginawa ko is uminom ako ng maraming tubig. Tapos kung may lemon ka, lagyan mo ng konting lemon. Mag-slice ka ng lemon, tapos ilagay mo sa tubig na iinumin mo, tapos lagyan mo siya ng konting hot water para maging maligamgam siya. Tapos huwag mo siyang lalagyan ng asukal. Kasi yung asukal, diba matamis yan, nakakasakit ng lalamunan. Or kung wala kayong lemon, pwede rin kalamansi na lang. Diba? Kung matipid ka, pwede kalamansi. So, mag-squeeze ka lang ng kahit dalawang kalamansi, tapos maligamgam na tubig. Tapos yun yung iinumin mo before the presentation. Lalo na pagka boses yung gagamitin mo. Kasi di naman maiwasan. Lalo na pag mahilig ka magpuyat, mamalating ka talaga. Or sisipunin ka, or ano pa man. Di ba parang nakakahiyang mag-present na boses yung gagamitin mo, tapos sometimes hindi clear yung lalabas na salita dun sa lalamunan mo, sa bibig mo, kasi di ba malat ka kasi nagpuyat ka nga. So much better mag-take ka ng sinabi ko na yun. Parang lemon water.
Kasi kung may sipon ka, sandali lang mawawala yan pag nag-lemon water ka. Tapos, ito ba yung mga tips ko sa'yo para kung may kaba ka or paramdam mo hindi mo talaga kayang humarap sa maraming tao is before the presentation, yung minutes na lang, kumbaga 5 minutes na lang before the presentation, huminga ka ng malalim. Inhale lang, tas exhale palagi. Kasi pag ginawa mo yun, yung kaba mo, kahit pa paano, mababawasan, di ba? Tapos, magdasal ka lang na magustuhan nila yung presentation mo kasi alam ko, pinaghirapan mo yan kahit may kaba, tas nahihiya kang humarap sa maraming tao. Di ba? Kaya, kanang kabahan, bibi ko. Tapos, gawin mo yung mga sinabi ko. Kahit pa paano makakatulong yun sa'yo. Okay. I love you.